ng impeachment. May we know bakit ho kayo sumulat kay Senate President Chis Escudero emphasizing the constitutional duty of Senate pagdating ho sa impeachment? Kasi yun ang naging conclusion ko after studying all of the relevant provisions in the Constitution. Diniscuss ko rin to sa legal staff ko. Yun ang aming conclusion. Forthwith, andun yung forthwith kasi ano yan hindi naman yan technical na salita na English ano yan normal na salita lang yan. Ibig sabihin nun bilisan, without any delay. Yun ang aming conclusion. Tapos para lang sigurado na tama kami, tinignan namin yung Filipino version ng ating Constitution. Ang nasabi doon, isunod agad. So parang common words ito. Ano yung sabihin nun? Isunod agad. Ano? So isabihin kumilos kayo agad. So yun ang conclusion ng inyong opisina at nagkaroon ho ba kayo ng concern na baka maharap sa maraming challenges ang Senate kung hindi agad actionan itong articles of impeachment against VP Sara? Well, hindi lang sa challenges na i-question kami o ano yung aming mismong di ba? Lahat naman kami nanumpa na ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon. Kung yan ang tamang pagbasa ng konstitusyon, dapat kumilos kami ng mas mabilis sa pinaplanong kilos na June 2 pa. So, nakita nyo yung necessity na i-remind Senate President Escudero, the mere fact na may statement siya na hindi nga sir June 2 after SONA pa. Parang June 2 pa mare-refer sa reference of business, parang ganun. So masyado pong matagal yun kasi from February 5 halos 4 na buwan yun. Hindi na yon compliant sa sinabi ng Constitution na kumilos agad. Pero sir, o kilusan agad. aside sa inyo, may petition na sa Korte Suprema, meron ding isinabmit na position paper ang bayan muna, almost the same dun sa stand nyo. Pero according to Senate President Escudero, parang hindi siya magpapapressure, hindi daw mamadaliin dahil mag-iingat sila na tama yung proseso para walang maging bala ang Office of the Vice President na ma-question ang mga magiging hakbangin ng Senate. Mabuti naman na nag-iingat nga siya. Pero yung interpretation din naman namin is after studying na rin ito. Pinag-aralan na rin namin ito nga conclusion namin. So meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin ang Constitution plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives abalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution. Nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So, pwede mag-session ang Senate on its own? On its own, because there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate leadership? Hindi na nga. Kasi Senate leadership initiative na lang. Inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola. Kailangan siya magtawag ng special session. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, so the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangang magdepende sa labas ng Senado.
So, si SP Cheese ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate. Correct, patawagin niya kami. Pero, siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So, dahan-dahan, si Senator Risa Ontiveros nag-message na sa akin, sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si majority leader, pero wala akong personal knowledge doon. So dahan-dahan, nagiging 3 na kami. So pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient pressure on the Senate President already. Kaya lang yun ang tanong, sir, dahil marami re-electionists, magkakampanya, busy sa campaign. Do you think dadami yung sasama sa inyo na mananawagan kay SP na magkaroon ng Senate session? Dapat siguro mayroon silang maramdaman na pressure sa taong bayan na ito ang tamang pagbasa sa Constitution. Hindi ito dahil sa gusto mong i-convict o gusto mong i-acquit, immaterial yun. Wag natin ipag-usapan yun. Pero yung tamang pagbasa lamang ng utos ng Constitution. Okay, RG, and then Mav, and then Amor. Sir, madalas sabihin, we've been discussing and everybody's been discussing legalities all this time ever since the impeachment first came out and the rules. But there's a tendency to forget that impeachment is essentially a political exercise. So let me ask, ano ba talaga ang mood dito sa Senado ng mga kasamahan ninyo pagdating sa impeachment? Kasi kung nasa mood sila for an impeachment, madali namang, there can be as many interpretations of the law as there are lawyers. So pwede naman din nilang ginawa yun on the last day kung talagang gusto nila ng impeachment. So what is the mood? Is there any appetite in the Senate for an impeachment? Ako kasi hindi ako nakatingin sa mood eh. Nakatingin ako sa obligation eh. How you understand the Constitution. And yun ang sinabi ng Constitution. Nagsenador ka pa. Yeah. Ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Yeah, but do you... Kasama na yun sa job description mo. Noong umpisa pa. But Pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. But that's just you, sir. Yung mga kasamahan mo ba, do they share your view? Hindi ko na yun, that's not my problem anymore. But that is what I believe should be the standard demanded by the people of senators. Ganun yun eh. Ganun yun eh. Tapos actually, although sinasabi natin na impeachment is a political process, pinag-isipan ko na rin actually sa dulo. At the end of the day, when you make your decision, then it is really political. Yes. Pero pagdating sa proceedings, sa forma niya, legal. It's like a court. Yeah, pero ang mga judges mo, puro politiko. Correct. At the end of the Hindi day, rin sila lahat abogado. Correct. At the end of the day, you will look at your conscience. Pero yung mga procedure dito dapat sundin. Pag sinabi ng Constitution, forthwith, mag-trial na tayo. Dapat ganun. Sundin. Pero hindi ba, sir, correct me if I'm wrong, there is jurisprudence na kapag the rules of the legislature, the internal rules of the legislature, whether it's the Senate or the House, that's just a guide for you to exercise your powers because your power really is in the plenary and ultimately it's a numbers game. Hindi ba ganun yon? So kung babalik po tayo dun sa kung gusto na nakararami, edi may trial na tayo ngayon. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file. Hindi namin kasalanan yon. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Wala kaming hand doon. Yung timing na yon. Sa timing na yon, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So tama yun. So no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan dapat aksyonan na officially ng body. So dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta nga siya, but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly That's my why point. that's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my na point, ito sir. ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back
the SP's SP. position. I'm not making that assumption, but posible, but I'm not making that assumption. So, ang maganda sigurong gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. If you were Senate President now, is that what you would have done? Mag-caucus muna. It's not the official meeting of the Senate as a court. But caucus muna. Dapat, kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka nga nangampanya na yung mga re-electionists, wala na sila rito sa building. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi Isang tabi ang kampanya. Under the Priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. So, in your case, sir, you're willing to sacrifice your campaign? Ganun, tignan mo ha, nung nasa abroad ako nung nag-declare ng martial law si President Duterte. 5 hours pa lang ako dun sa bansang may official mission ako eh. 5 hours pa lang, balik. Part of the job description because we have to convene after nag-declare ng martial law. Ganun talaga. So, sir, possible na kung hindi masunod yung sinasabi yung tamang point of view na dapat gawin ng Senate dito sa articles of impeachment against BP Sara, maaaring marami pang petition na ma-file sa Supreme Court. Pwede. Tsaka Ngayon, dalawa naman. criticism. Anyway, we are really a political body. Talagang sanay na kami sa brickbats and sa criticism. Pero sayang, this is an unnecessary criticism against the Senate. Kasi ginagamit yung forthwith, hindi na sinusunod yung ang mandato ng Constitution. Susunod lang kami ron. Ang dami namin time eh. Pwede nga ngayong March eh. March. Pwede na mag-start sa March. Pero sir, ang tanong, kasi may 3 petition na ngayon sa SC. Isa for the immediate na pag-convene ng Senate as impeachment court. Yung 2, nananawagang i-TRO o pigilan itong impeachment trial kay BP Sara. Ang tanong, meron bang jurisdiction ang Korte Suprema sa ganitong impeachment issue? Kasi sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, parang hindi pwedeng i-touch ng Supreme Court yung ganitong Hintayin natin yung ng decision ng Supreme Court. Pero meron pa kasing political question eh. Open pa rin yung concept ng political question, although lumiit daw yun under the 1987 Constitution, nandun pa rin. So baka itong sitwasyon na to ay bagsak doon or pasok doon sa political question. Okay, ma'am. Ay, meron ka pa, RG? Sir, sinasabi po ninyo na pwedeng yung Senado magpatawag ng session by itself. Paano po yung magiging process nun, sir? How would it go about? Mag-convene kami. Tapos as a body, and then i-declare namin that this is the impeachment court. The impeachment court is now in session. Yan. Then, daanan na namin yung preliminaries. Sir, pag ganun, kahit po hindi in session yung House, okay lang po yun? Kasi kaya nga yun ang conclusion ko na okay lang yun. Kasi tignan ninyo, kailangan pa bang presidente pa ang magpatawag na pati ang House, mga members of Congress, magre-report dun sa batasang pambansa. To do what? Iyang kinoconvene lang natin is the Senate to be an impeachment court. Therefore, ang aking logical conclusion, pwedeng gawin ng Senado yan na mag-isa. Hindi kailangan mag-convene din ng House at hindi kailangan ang presidente pa ang magpatawag. Presidente ng Senado plus majority, of course, ang magpatawag. Sir, yung mga ganitong usapin po ba, makikita siya sa current impeachment rules ng Senate? Or this is kakaibang pangyayari po talaga? Ang makikita mo sa current impeachment rules ng Senate, itong hawak ko, resolution number 39, ay kung basahin mo yan, you do not get the impression that the Senate must be in session as a legislative body. Kung tutuusin, ano rule yun? May in-examine na namin ito. May rule 11 pa nga rito. Sir, yun na-approve under 19 Congress? Ito latest? Ito yung, ano to? Yung rules of impeachment? Sir, Ito ay yung dati ng rules of impeachment na ginamit na pwede pang gamitin. sir, impression, but is it categorically stated Na na kailangan na naka legislative session or hindi?
Hindi nga, kasi kung categorically So it's just an state- interpretation, Hindi, sir. kung categorically stated na we must be in session as a legislative body, surrender ako. Hindi nga eh. Hindi Anong nga. nakalagay, sir, specific? Wala, ito nga eh. Tignan niyo to, na rule. Yeah, but you can hindi ba you can also interpret it the other way. Since wala nakalagay, it's really at the discretion of the lead of the majority. Precisely, but if you look at this constitution, ganun din eh. There is no requirement that we must be in legislative session. So Kaya they're itatanong, kung ganun ang position ng majority, tinatanong ko sila, saan nyo nakuha yan? Yung impression na yan. But the same question can also be asked of you. Saan yung kinuha yun? Kasi that's also just one interpretation. Precisely, ang kinuha ko yun sa obligasyon namin to the trial should forthwith proceed. So nothing is categorical. Kaya Either side, nothing is that's why categorical. that's why we have this debate. Kaya kinukonvince nga natin yung ating mga kasama rito sa Senado, including the Senate President, na logical yung ating position. Logical, may legal basis. Tingnan na lang natin itong Rule 10, dito Rule 11, Rule 10. Ano nakalagay, sir? Nakasulat dito at 2 o'clock in the afternoon or at such other hour as the Senate may order of the day appointed for the trial of an impeachment, the legislative business of the Senate, if there be any, shall be suspended, etc. Kung basahin mo na lang yun pinapakita na kahit merong legislative business, priority si impeachment. Kasi isuspend mo ang legislative business mo Itigil kung mo. meron. So, priority Kung talaga. meron. So, ibig sabihin nun, pwedeng wala. Sa rules nyo yan. Correct. In the rules. So, pwedeng wala. And then, kahit nga meron, isuspend mo But yeah, kaya nga kung your rules can always be suspended with unanimous consent or majority numbers of the Senate. Right? The rules of the impeachment rules. Yeah. Oh, iba any to, rule iba of to, the- iba na to, Or any impeachment internal rule rules. of the Senate. If the majority so decides, you can always suspend it, set it aside, even amend it. Amended, yeah. Pero, as long as hindi pa amended, ano sundin yan namin? yung existing. Yung imagine na, mag-imagine kami na as if amended. Dito muna tayo sa wording of the existing, di ba? Kung how it is written, dito tayo. So all of this taken into consideration, ayaw nila gawin yan ng majority. So ibig sabihin, it stands to reason, ayaw nila ng impeachment. Hindi ko pa masabing ayaw ng majority. Kasi Yeah, but how else do you because- explain why they do not share your view? Baka yung attention nila nga nasa iba. That's where we're now focusing on this matter. So, and then so that the Senate President can focus every senator's attention on this matter, magpatawag na siya ng caucus. Sir, do you intend to talk to SP about that? Yeah. Kakusapin niyo si SP? Sabi ko si SP, sulatan ko pa siya. Sulatan niyo ulit? Sulatan ko ulit. Para siguradong in writing. Okay, ma'am. Follow up. Sir, isa lang po. Ng 11. Sige. Yes, Apo. ma'am. Sir, sabi lang po kasi ni SP na baka better na wag muna tayo mag-start kasi ang dami pang question sa SC. Baka mamaya raw po, nagsimula na kayo and then ma-invalidate yung mga gagawin ninyo dahil mag-desisyon on the contrary yung SC sa mga petitions po. Masyado nang maingat yun. That's too cautious an approach. Maganda rin may cautious siya pero not too cautious na pagbasa mo ng Constitution and trial in the Senate shall forthwith proceed. Yan sabi. Yun ang sabi. So, you do not be too cautious na hindi mo sabihin, huwag na ingat tayo rito kasi baka ma-question tayo, huwag muna tayo mag-trial. Huwag muna sa July na natin i-trial. Sirang-sira ang meaning ng forthwith Pero sir, may nangyari na ba in the past na... Meron pa pala itong Rule 11 namin sa existing last sentence ng Rule 11. The adjournment of the Senate sitting in said trial shall not operate as an adjournment of the Senate as a legislative body. Tignan mo. So tignan mo, the other way around, ganun. Pag-adjourn na si Senate as an impeachment court, hindi necessarily adjourn si Senate as a legislative body. So ganun, sabihin, hiwalay talaga. So, whether or not in session ka as a legislative body, pwede kang in session as a Senate impeachment court. So, nandiyan sa Rule 10 and 11 ng impeachment rules. Ano yung tanong mo? Kakat kita. Meron na po ba in the past na nangyari na merong impeachment trial or hearing sa Kamara na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema?
Yeah, personal knowledge, wala akong maalala. Kasi, nag-TRO ba? Yun yun. Oh, so pwede. So, naging moot. So, yeah, the same effect as the TRO. Yeah. Pero iba yon. Hindi, ang TRO kasi hindi naman inutos na talunin nyo sa botohan. So, ang TRO is stop nyo lahat. So, that means that that house, sa house yun sa house, no? So, that means that previous house believed that it was, ang position nila, it's a political question to be decided by the political institutions. Kasi sir, yung prayer ng petition ni VP Sara ngayon, mag-issue rin ng TRO para mapigilan yung impeachment trial. So, ano yun, kung sakali bang pakinggan ng Korte Suprema, pwede rin hindi sundin yun ng Congress, ng Senate, ng House, kagaya ng ginawa ng House? Saka huwag na natin unahan yun para maganda rin ang desisyon ng Supreme Court, hindi nila in-anticipate ang kilos ng Senado. Okay, Amor. Sir, are you also planning to talk to the other senators para ma-convince po sila about your position na kailangan na talaga ng special Si session? SP na lang siguro ako diretso para hindi lumalabas na ginagapang ko yung majority. Minority kasi kami. So si SP na diretso. Opo. And what happens if si SP mag-stand firm na hindi talaga siya magpapatawag ng special session? What will be Huwag the muna next nga action session, then? caucus muna. Caucus muna. Then, pakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan na ayaw nila. Ganun siguro kasi. Because if this is really a political question, then therefore it is a legitimate political issue. Diba? For the people. Pero at sa side po ninyo, pagkaayaw talaga na mag-call ng special session after the caucus, wala na po kayong magagawa out of your hands. Kasi aminado naman kami na yung special session dapat ginusto rin yun ng majority ng quorum. Kasi kung kunyari pinilit namin ni Senator Risa Ontiveros na mag-special session kaming dalawa, aminado din naman kami, walang bisa. Wala kaming quorum eh. Yung pakikipag-usap kay SP, kailan nyo po plano? And ano po yung nakikita nyong timeline for the caucus? And ano yung timeline ninyo for impeachment trial dapat? I'll try to talk to him ASAP. Kung andyan siya ngayon, kausapin ko siya. Pero yung subsequent, ano yung mga dates, mga ganun. Kontrolado na niya yon na SP. But as far as you are concerned, sir, kailan dapat mag-start yung impeachment trial? Sana March. March na. Kasi medyo prepared naman si SP na. Pina-review na niya rules. Ganun. So madali naman yung pagka the court is now in session, mag-oath kami, we approve we reaffirm the existing rules para lang kung wala ng issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din yun eh. So kaya po siya sa March, you think? Kasi when I use the word trial lang medyo generic yung paggamit ko ng trial. Ibig sabihin the entire process. Hindi pa siguro mauupo yung witness sa witness stand. Basta nag-umpisa na yung trial. In the sense na pasagutin mo na si impeached official, pasagutin mo tapos ipa-respond mo si prosecutors. Pero nag-convene na po yung impeachment court by March. Yun po yung dapat timeline niyo. Kasi para walang question nga dun sa subsequent steps, dapat convened na kami as a court. Opo. Sir, alas na po, dun sa rules, kasi currently dinadraft daw po ng Senate Secretary and ng legal team ng Senate. Do you also plan, parang kailangan pong linawin yung provision na kung kailangan ba talaga nakasession yung Senate or not? Or are you, meron po ba kayong participation kayong mga senador dun sa pag-draft ng rules? May participation. Pero siyempre, inaaral na nila ngayon yan with lawyers, yung nag-practice din sa korte para yung rules of court, yung mga necessary ilagay, i-propose nila as amendments. Pero may role ang lahat ng senador kasi we approve the amendments or not. Basta ako, we can live with the existing rules. Meron na nga, nagamit na nga ito eh. May na-convict na nga under these rules eh. Pero kayo, sir, satisfied niya dyan sa existing rules? Sa tingin niyo, hindi na kailangan It i-amend? can be improved, pero depende na sa proposal. It can be improved kasi, kunyari,
Pero pang kunyari galing naman sa rules of court lang, ano na lang yun, elaboration na lang yun. Like may mga suggestion na include na yung pagtanggap ng evidence sa online o kaya yung virtual presentation ng mga evidence. Pwede, pero may reservation ako doon, pero open mind lang ako doon. Pero yung mga affidavits, etc., judicial affidavits, okay yun. Sir, can we say na ngayon malakas na yung clamor sa Senate para mag-convene as impeachment court? Kasi sabi ni SP parang kailan masasabing may clamor? Ilan na ba yung nananawagan? And then yung mga nananawagan parang may mga political inclination, may mga biases. So can we say, sir, ngayon na malakas na yung clamor sa Senate? Siguro, the mere fact na tatlo na daw kami, so lumakas na. Hindi ba? So, baka may momentum na yan. Ay, ako dyan. Sir, ano lang no? Halimbawa magsimula po yung trial March, April. Then, kung tatawid po ng 20th Congress, paano po yung magiging composition? Dahil tulad po ninyo, graduating po kayo, yung mga re-electionist po, baka hindi makalusot lahat. Paano po yun? Back to zero po? Hindi. Dapat tuloy siya sa court. Tuloy. Naka-record naman lahat yan. Naka-transcript yan. Tapos, I'm sure may video recording na. Kahit yung bagong senador, he or she can review the proceedings. Wala nang problema sa pag-review ng proceedings. Iba na nga ngayon, may video na eh. Dati yung new judge sa korte, titignan lang niya yung transcript, hindi niya nakikita yung behavior o tono ng witness eh. Ngayon, ano na yan, may video recording na. Kahit balikan mo, makikita mo na eh. Ano yung demeanor, ano yung tono ng boses. Sir, hindi kaya naging sobrang maingat si SP Escudero sa nagiging hakbang dito nga sa impeachment? Kasi kung sakaling mapatalsik si BP Sara, potential na mag-benefit po siya dito. And never tayong magkaka-impeachment ng BP kasi potential... Lahat potential. Lahat potential beneficiary ang SP. Pero hindi automatic yun. Ayusin natin yung kasi akala ng iba na pag mabakante ang Vice President, automatic ang Senate President ang nagiging Vice President. Hindi po ganun. Mamimili po ang Presidente, ang incumbent President, from among the members of the Senate and the House, but needing the concurrence of the members of the Senate and the House. Ay, Mav, okay. Sir, kapag alam po halimbawa mag-start na po yung trial, kasi po di ba mayroong period na after June 30 na 12 na lang yung sitting senators. Paano po yun? Pwede pa rin po ba mag-trial kung 12 na lang po sila? Will that be valid, sir? If ever matuloy, kunyari i-decide nila, yung mga naiwan na ituloy nila, ako I find nothing objectionable doon. Pero siguro better na lang na i-defer na muna nila. Hintayin na nila yung bago nilang kasama. Sir, bang ikaw yung Senate President, meron bang pagkakataon na may muntik na may sampang impeachment case dito sa Senate? Wala. Kay Sereno. Yun. Oh. So sir, ano yun? Tama ba yung estimate ni SP Chis na hindi gagastos ng more than 1 million ng Senate para sa impeachment ni VP Sara? Okay yun. Okay yung Maliit lang talaga yung magiging expenses sa pagtitipid Senate. ni SP kasi hindi dapat maging reason yun na magbo-bloat ang expenses. It's the same venue, it's the same building, it's the same place. It's the same offices na meron ng mga legal staff. Kukuha ka siguro, papalitan mo siguro yung consultant mo. Yung sa ibang topic mo na consultant, sa tax. In this time, kukuha ka ngayon ng isang lawyer na nagpa-practice sa before the courts para mag-guide ka. Pero yung mga individual senator, may mga individual additional expenses din. Papalitan mo lang yung saan yung focus mo. Okay, from bilyonaryo?
Good morning, Sen. Hannah po from Billionario. Sir, nag-release po ng statement ng PDP Laban just an hour ago. Dinedenounce po nila yung use nyo raw po ng party name doon sa letter sent to SP Cheese. If I may read, Pimentel no longer has any legal or moral right to use the name PDP Laban because the COMELEC has ruled the finality on March 23, 2023 that the group led by PRRD is a true and legitimate PDP Laban. Therefore, only the group led by Duterte has the right to use the party name. Sir, kuha lang ng reaction niyo po. Thank you. Yung kaso namin sa COMELEC was about the leadership of the party. Isira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Tapos aangal sila na andun pa sa existing stationery ko yung PDP Laban, di ba? So may karapatan pa kayo, sir, na gamit. Well, under dispute pa yung Sa Supreme Court. yung decision ng COMELEC na sila kusi naman ang nagwagi, under dispute pa sa Supreme Court. So malay natin, marireverse pa yan. But then at the same time, si kusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako in-expel sa partido nila. O di, ayoko lang makasama sila. Pero hindi nila ako in-expel. So, bakit aangal ngayon sila kung gamit ko pa ang PDP Laban na partido ko namang tunay yan, partido ng father ko, at ako nagbumuhay niyan hanggang sa time ng kaso ng COMELEC. Sir, sinabi rin po nila na refrain from misusing the name PDP Laban and misleading daw the Filipino people about your current party affiliation kasi daw po nag-transfer na kayo sa Nationalista. Well, yung Nationalista certificate of nomination ko, that was with the National Assembly kasi kami ng PDP Laban ko eh. Yung wing ko, yung faction ko pa, yung originals. Nag-National Assembly kami and they gave me permission as well as si Senator Manny Pacquiao na for purposes of the May 2025 elections, we can use another party's CONA. So lahat po yan anticipated na namin yan, lahat po yan covered na po namin. So we are still with PDP Laban. In case we win the case sa Supreme Court, we are ready to assume leadership, legally speaking, of our own party. So, sir, you're- But in the meantime, yung paggamit namin ng other parties CONA, allowed by our original faction of the PDP Laban in a National Assembly, very specific, plus alam din po nung hosting party. Alam po. So, sir, you are running under what party? Ngayon, Nationalista Party. NP. NP. So, yung PDP na ginagamit nyo, PDP Laban, yung kanilang mga senatorial candidates, hindi nyo ini-endorso? Hindi. Hindi namin in-endorse yun. May kaso pa kami Supreme Court. And then, anong dating sa inyo, sir, nung mga nagiging parang patutsadahan, batikusan, yung remarks ni former President Duterte na patayin yung 15 senador para makapasok yung kanyang pambato sa senatorial race. Anong dating sa inyo, sir, noon? Delikado yung mga ganong salita, sana i-discourage na yun. Although sabi ko, paubayan na natin yan sa mga investigators, kasi pwedeng ang pasok talaga yan din sa sedition ba yun? When you call for violence against government officials, pasok kasi yan sa definition ng sedition. So, paubayan na natin sa DOJ, sa NBI, if they feel na in the totality of the circumstances, may kaso ba o wala. Pero, natin yan, i-discourage natin yan. Mahirap yung sasabihin, joke lang. Kung mag-research kayo ngayon, may kaso ngayon sa Australia. Yung may dalawang nurses na of Arab origin, nag-anti-Jewish sentiment sila sa online. Ngayon, binabalikan sila, sabi nila, joke only. Ang sabi ng mga Australian law enforcers doon at saka government officials, hindi pwedeng bayaan natin itong mga ganitong delikadong mga pananalita na calling for violence and then sasabihin mo joke only. Kasi di ba yung bomb joke nga, yung pag nag-joke ka na may bomba. I-discourage natin ito at wag natin ito parang
i-encourage. Kaya, how do you discourage an act? Sometimes kinakasuhan mo yan para ma-discourage. And Sir, follow considering up ko lang former yun. president siya, sir, di ba? Ang former president, wala na pong immunity from suit. Pero the mere fact na dating ang Pangulo, dapat hindi natin inaasahan yung mga ganong pananalita sa kanya. Ayun na nga. Pero nung Pangulo siya, madalas din natin marinig yun. Sir, di ba yung Presidential Decree 1727 again penalizes bomb jokes? Yes. Meron. Pati So pwede siya doon. I do not know the context ng bomb joke yata. Anywhere ba yan? Or in the airport context yata? Mukhang anywhere, if I'm understanding this right, 1727. I'm no longer familiar with the PD. So yun na nga, kaya nga sabi ko, the DOJ, the NBI must be more familiar with all of the other criminal laws. Okay. Pero sir, hindi Amar. factor kung na-feel threatened yung mga senators. Kasi for example, si SP, ang sinasabi niya, hindi naman sila na-threaten, yung mga senador, wala naman nagko-complain among the senators, so dapat wala na daw kaso yan. Hindi naman ito parang private crime eh. Alam ko yung mga ganyang prinsipyo sa private crime lang yan na kailangan yung tao mismo ang apektado ang magrereklamo. So this is actually in the nature of a public crime if it is a crime. Kaya i-ano ko na muna. Wala akong expertise na doon sa bomb joke law. So PD, ano sabi? Just give us time, i-research din po namin. Pero sana ginagawa na ng DOJ at saka ng NBI yung research. So, bagamat sabi niyo, dapat dinidiscourage yung ganung mga statement, pero knowing the former president, hindi po kayo na-threatened sa ganung pahayag ng dating Pangulo? Hindi ako threatened na sinabi niya. Ang problema kasi is may mga followers siya eh. May danger, sir. Malay mo, hindi nila alam sa yung iba, hindi joke yun. Sir, nagsabi na po kasi NBI na hindi naman nila iimbestigahan. Hindi ko na ima-micromanage ang NBI. Kung ayaw na ng NBI, so be it. So be it. Pero sir, yung mga negative campaigning, according kasi kay COMELEC Commissioner George Garcia, under Omnibus Election Code, parang inaalaw yon. Do you think it's about time i-amend ang Omnibus Election Code para Ganito. ma-dissuade na yung mga negative campaigning? Yung positive, ito nga, napansin ko na yung negative campaigning noon pa, kaya research ko na yan noon pa, mga 3 elections ago pa o 4 elections ago. Yung positive campaigning, kailangan mo identify sarili mo, di ba? Kunyari, mag-aalalagay ka ng ad o maggagawa ka ng mga printed materials, paid for by, paid for, then the candidate paid by, then the payor plus the name and address. Dapat ang negative campaign ganun din. Kung sakaling ipi-place ang mga negative campaign, kasi tama siya, pagbasa ko rin ng election code doon, allowed. But, ang problema nila, pinapayagan nila yung mga pailalim na tira eh. Na dapat, pag may negative campaigning ka, ilabas mo na rin. Dapat nandun, paid for and paid by. Pero malabo yung paid for. Siguro, paid by. Kasi it's against a candidate. Ilabas. Dapat hindi pwedeng nakatago. Because it is actually allowed. So, okay lang na allowed yun, sir. Pero proper na negative campaign. Wag botohin si pwede yun. Pero wag yung mga chismis or whatever, libelous. May kaso ka pa rin. Okay. JC. Hi, Sen. Good morning po. Other topic lang po. Yes. SC sets or oral argument on Maharlika Investment Fund po. Sir, Sen, nakatanggap na po ba kayo ng kopya po ng SC Reso with regard po dun sa oral arguments po? Maharlika. Yes, nakatanggap na kami. Actually, nag-attend ako dun sa PhilHealth. Yung una naman, meron pa sa 25 ang second round sa PhilHealth. Ang Maharlika would be April 22. Sa Baguio pa ata. May mga paghahanda kayo dun, Sen, or next Dapat move? maganda na. Tatawagan ko na yung mga fellow petitioners ko, yung council namin. Mag-meeting na kami. Nakita ko na, nabasa ko na rin yung gusto nila mga topics na i-discuss. Okay. Any other question? Okay. Ma'am. Sir, ano na pong update dun sa kaso po ninyo sa Marikina?
Okay. Ang case naman sa Marikina, hindi naman ako yung affected, di ba? Kasi Oo, yung kalaban ninyo. ang na-disqualify si Mayor Marcy Teodoro ng division. So I think he has appealed it sa MR, ang tawag dyan, motion for reconsideration, which is treated as an automatic appeal sa NBank. So it's pending sa NBank. Siguro bumibuelo lang ang NBank kasi may dalawang nag-retire So may dalawang new appointees. So bigyan din natin ng time yung dalawang new members na acclimatize. Sir, paano yun kung nakalagay na po siya dun sa balota? Okay lang po yun. Actually, it's safer na nandun ang pangalan kasi mas madali na yung if you are disqualified, sasabihin lang ng COMELEC, we will not count. We will not count your votes or even if your votes are counted, they will not be given any effect. So, yun. So mas safer yung may andun na yung pangalan kaysa sa wala yung pangalan tapos sasabihin ng higher court na hindi pala siya disqualified, hindi mo na mapiprint yun. So that's the more cautious way of doing things, na i-print mo muna lahat ng pangalan tapos may time naman sa dulo pa kahit ano yung resulta, you can say na walang effect yung boto nung disqualified. Pero Sir, the mere fact na incumbent mayor po itong kalaban ninyo, mabigat po bang kalaban kapag nakaupo yung kalaban sa... Undefeated ito eh. Undefeated. Mabigat. He is an undefeated politician in Marikina. Pero hindi yun ang issue. Ang issue rito is in running as a member of the House of Representatives, hawak pa ba niya lahat ng qualifications? Kasi he did something, he moved to another district. Yun eh. He moved this registration to another district. Yun. So pagbalik, na-violate na yung 1-year residency requirement. So anong plano nyo? Paano nyo dadalhin sir yung kampanya nyo? Considering na ang kalaban nyo nakaupong mayor ng Marikina. That traditional way lang of campaigning, winning the hearts and minds of the people. So, may track record naman si Mayor as Mayor, may track record naman ako as public servant, as legislator. Ang tinatakbuhan namin is as legislator. So, pwede na. Meron din tayong K. At the mere fact na... At the mere fact na legitimate na mga taga-Marikina kayo, sir. Opo. 50 years na po ako dyan sa Marikina. How many voters do you have in Marikina, sir? Doon sa District 1, 130,000. Sa buong Marikina would be around 300,000. Sir, may patanong lang si Nympha. Yung request nyo na magkaroon ng caucus yung mga senadora, susulatan nyo po ba si SP Chis at ano yung subject ng second letter nyo sa kanya? Kung pwede kong ma-personal makausap si Chis, sasabihin ko na. Pero Hindi yung na sasabihin ko susulat. sa kanya, i-reduce ko pa rin in writing. Okay. So mag-request ako ng caucus para ma-explain niya yung position niya sa mga senators, bigyan niya rin ako ng time i-explain ko yung position ko. So ano yung position ko? Yung laman ng first letter ko at itong lalamanin ng aking second letter, which is ipapakita namin yung constitutional provisions plus yung rules of impeachment at ang aming conclusion ang conclusion namin, hindi kailangan in session ang Senado as a legislative body para makakilos. That's it. And then, i-quote namin ito mga kinote ko. So, yun po yung laman ng aking second letter sa kanya. So, sir, hanggang ngayon, wala pang initial response si SP do sa unang letter nyo sa kanya? Wala pa no in writing. In writing, pero nandun na yun. Sinagot na sa yata ako sa press con. Kaya so, ganun na lang. Magsagutan na lang kami sa media. Pero kung nandito siya, sir, kakausapin niyo personally. Okay naman kami ni SP Cheese. SP, andito ka ba ngayon? Pag same floor naman kami. Di, bandahanan ko na siya. Okay. Any na. additional question? No more? Okay. Ay. Sir, there's a new PCO secretary. Yeah. Who I understand is Other staff, dati mong staff. what do you make? Tinext ko nga siya eh. Sabi ko, ginulat mo naman ako rito. Hindi ko alam na. Si Cesar, kaibigan ko rin yun. Kumpare ko yun. Kasama ko sa National Youth Commission si Cesar eh. Pero, sure na ba yun? Is that confirmed already? Si Jay? Cesar Chavez already announced. Na si Jay na is the Knowing Jay bilang dating staff, is he qualified for that position? Yes, of course.
kilala nyo rin si Jay, di ba? Oh, you know him, and then you work with the giant media company, and he's also Ilocano. Di ba? So you think that was a factor? But I don't think so, kasi si Cesar naman sa Bicolano. So, hindi. It wasn't a factor, pero he's qualified, si Jay. Sir, may implication ba yun? Yung madalas na pagpapalit ng PCO? Parang may problema ba? May Baka mahirap i-manage ang opisinang yan. Hindi ko alam eh. Wala akong personal knowledge sa politics ng mga ng media eh. So baka mahirap patakbuhin yung opisina na yan. Kasi actually ang PCO kasi parang pinagsasamang iba-ibang, 'di ba? Napansin natin sa budget process yan eh. Iba-ibang mga opisina pilit na pinagsasama sa isang departamento. So, I hope si Jay can do it with his pleasing personality. I-PR niya lahat yan, pagtsagaan niya lahat yan. So, hintayin na lang natin. We wish him all the best. No? And then the new, DOTR Secretary, sir. Sa tingin nyo madaling makakalusot yun sa CA? Sa tingin ko. Dating staff din ng mga dating staff. Nila Alan naman yan. Yeah, so basta alam ni Vince yung pinapasok niya. I mean, ganun din yan. Parang same nature like a PCO yan kasi iba-ibang air, rail, land, water, transportation, sea. Iba-iba rin. So iba-ibang disciplines. So we wish the new members of the President's Cabinet, we wish them all the best kasi isang bansa lang naman tayo. So we want our government to succeed because our country will also benefit and our people. So. Ay sir, starting today, in-implement na yung National Food Emergency ba yun? Para ma-lower yung presyo ng bigas. Effective sa tingin nyo yun? Or lang yung temporary remedy? Temporary remedy, pero mabuti kasi nga mabuti at least we are trying to fight waste kasi mabubulok yung mga nasa NFA warehouses. Yan ang pagkaintindi ko eh. So we need to legally authorize the disposal, the movement of those nakastock. Pamigay na yan or ipamigay or ibenta na yan at very affordable prices habang pwede pa siya sa fit for human consumption pa. Pero ito lang po yung aking bigla ko lang itong naisip eh. Yung presyo ng bigas sa merkado, hindi ba parang artificially high din siya? Bakit ko nasasabi yun? Maraming mga pinamimigay na bigas eh. Pinamimigay yung mga bigas. Tingnan niyo yung mga politiko. Ano mga pinamimigay nila? Bigas. Ibig sabihin nun, marami sigurong supply ng bigas. But how come the market prices are still high? Dapat yan pababa. Kung maraming supply. Binibigay na nga eh. So, I hope that the DA will take a look into So may this. nagsasamantala, sir? Hindi ko nga alam eh. But there's something wrong. There's something wrong. Dapat yan naturally, kung talagang free market forces yan, dapat yan bumababa. Kasi ang pinamimigay na po ng mga politiko, puro bigas. Therefore, ang daming bigas. Sir, wala bang danger na yung ilalabas ng NFA na nasa mga warehouse nila, bilhin din naman ng ilang mga unscrupulous trader at siyempre mababa nilang mabibili. Yan. Iba na yan. Bantayan na lang ng mabuti. Yan na, ginagawa natin lahat ito to release the stock na nasa NFA warehouses para mabenepisyohan ng ating mga kababayan. Yan, DA na yan. Dapat DA. Tapos, when we free this space sa warehouse, may pera tayong binigay sa NFA to buy now from Filipino farmers. Yung new stock. That's the idea. Ultimately, pinapabenefit natin Filipino farmers and the Filipino consumer. Dapat gano'n. So dapat ang DA has to do something about the discrepancy na binanggit nyo. Na daming bigas, pero yung Daming bigas. Nataas ang presyo. presyo napakataas. Nataas ang presyo. There's some, unless na-overstate ko yung observation ko, but that is my observation. Pinamimigay na po ang bigas. Therefore, kung can afford mag-donate ng bigas, maraming bigas. Kung maraming supply, Dapat bumababa ang presyo. presyo. So ito, sir, trabaho ng DTI. DTI and DA also. DA, kasi yung mga import sa DA.
Okay, no more? On that note, marami pong salamat.